Magandang araw o gabi po sa inyo, Sir Kira. Taga-Gentry po ako sa Cavite. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo itong makapanindig balahibong storya ko. Tungkol ito sa farm kung saan ako nakatira ngayon. Simulan ko na po. Bale ang farm na tinitirahan ko mayroong 18 hectares na lupa na halos puro talahib, sagingan at kung ano-anong klaseng mga puno. In short, panggubat pa talaga. Masukal at liblib. May mga alaga din po kaming mga baka, kambing, tupa. Pag-alagala lang po sila dito sa farm. Basta may makakainan, nandun sila. Nasanay naman na ako sa ganitong buhay, na kahit madilim sa gabi at walang ilaw, sanay akong umuwi. Malayo din po ang farm namin sa mismong sentro ng barangay namin. So ito na nga, sorry masyadong napahaba ang intro. So gabi po ito, bisperas ng Pasko. Galing ako nun sa dati kong girlfriend nung time na yon, nakabarangay lang din namin. So naglalakad na ako nun pauwi sa amin. Dadaan ako sa tulay pababa, tapos madadaanan ko yung kasukalan na papunta sa amin. Habang naglalakad ako, nakaramdam ako ng kalungkutan. Siguro kasi namimiss ko yung mama ko. Nung medyo malapit na ako, naisip kong maupo na muna sa isang sirang poste sa dati naming poultry. Bale semento yon at pwede talagang upuan. Nasa may bandang gitna po siya ng lupa namin. Bale madadaanan ko pa nun yung kubo kung saan naman nandoon yung kasama naming bantay na si Kuya M. So habang nagmumuni-muni ako, nakatingin ako sa malayo. Tapos may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Bale ang itsura po kasi kung saan ako nakaupo, mayroong puno ng Indian mango sa likuran ko. Tapos sa harap naman ay malawak na lupa na halos walang mga puno, as in patag. So nung marinig ko nga yung kaluskos, agad naman akong napatingin sa direksyon nito. Maliwanag nun kasi bilog ang buwan. Nung wala akong nakita, bumalik na ako ng tingin sa harap. Maya-maya, narinig ko naman yung sanga ng puno na parang inuugoy ng sobrang lakas. Sinubukan kong aninagin yung mga sanga ng puno. Nakita ko yung silhouette ng nag-uugoy ng sanga na para ba itong naglalambitin na unggoy. Medyo kawangis nga siya nun ni Kuya M. Maliit lang kasi yung si Kuya. Kaya naisip ko na baka siya nga talaga yun. Baka nantitrip lang. Kaya sabi ko, "Hoy Kuya M, ikaw pala yan ha?" Pero sa totoo lang, natakot ako nun. Kasi hindi siya tumigil sa pag-ugoy. Mas lalo pa nga niyang nilakasan. Kaya ang daming dahon ng mangga na naglaglagan. So tumayo na ako at mga alis na sana. Nang bigla din namang tumigil ang pag-ugoy. Sobrang bigat ang paghakbang ko nun. Para akong nawala ng dugo sa binti at paa. Kasi kinakabahan ako. Sa takot, tinungo ko na agad ang kubo. Nang malapit na ako doon, nakasalubong ko naman si Kuya M. Naghahanda na siya para manguha raw ng kabote. Tinanong ko siya. Sabi ko, hindi ba't siya yung nag-uugoy ng puno doon kanina? Pero malabo kasi yun. Kitang-kita ko rin naman kasi na palabas pa lang siya ng kubo. At para bang katatapos lang magkape. So ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Medyo sanay na rin kasi kami sa mga ganong eksena. Alam din naman kasi namin ni Kuya M na hindi lang kami ang nagbabantay sa farm na to. Marami pa po akong kwento tungkol sa farm na to. At hanggang ngayon po ay nandito pa rin ako. Pero si Kuya M umuwi na sa probinsya nila. Magsesend na lang po ulit ako, Sir Kira. Salamat po kung mapasama to sa Nginig Stories.
Hay mga kanginig, itago niyo na lang ako sa pangalang Nichi. Nangyari itong ikukwento ko noong March 2022. Noong maganap ang isang pangyayari na never naming inasahan at hindi namin makakalimutan. Ang pagkamatay ng lola ko. Pero bago yan, ikwento ko muna yung gabi bago ito naganap. Nasa kusina ako noon, naghuhugas ng pinagkainan namin ng dinner. Madulas ang kamay ko noon dahil sa sabon. Kasalukuyang yung kutsilyo yung sinasabon ko noon. Nang bigla itong nadulas sa kamay ko dahil na nga rin sa sabon. Ang weird lang ng pagbagsak nito. Kasi yung duluhan nito na matalim, yung tulis ay nakaharap sa akin. Ang hindi ko alam, parang isa na pala to sa mga sign. Nananaginip din kasi ako ng mga panahon na yon na may kabaong daw na puti. Nasa harapan ako nito na tila ba nagbabantay. Sa pagkatapos ko namang maghugas ng pinggan nun, oras na ng tulugan. Nakahiga na ako nun sa kama kasama ang kapatid ko sa kwarto namin. Sila mama at papa naman, pati na yung pamangkin ko, nasa kabilang kwarto. So nakatulog na ako nun. Naalimpungatan ako ng 10 oras ng gabi. Nanaginip kasi ako. Merong nagpakita sa panaginip ko. Isang nakakatakot na nakaputing babae. Doon ako nagising. At pagkagising ko nga, wala yung kapatid ko sa tabi ko. Nasa kabilang kwarto pala. Dahil nagchat daw yung pinsan namin at sinasabing nasa panganib daw ang lola namin. Mag-isa lang kasi si lola sa bahay niya kasi nga may sari-sarili ng buhay ang mga anak niya. At yung bahay niya medyo may kalayuan sa bahay namin. Bago pa man ito mangyari, ay talagang may mga bantana sa buhay ni lola. Nakailang beses na rin kasi siyang muntikang manakawan. Hindi lang natutuloy kasi alerto si lola kaya nagigising siya. Isang beses nga noon na may nagtangkang pasukin na naman siya, ay nagchat sa amin si lola. Humihingi siya ng tulong kasi may magnanakaw na naman daw. Agad naman kaming sumaklolo kay lola. Nagsumbong din kami sa barangay. Pinuntahan din namin yung lolo namin na kapatid ni lola para pasamahan muna siya. So okay naman nun. Nailigtas namin siya nung panahon na yon. Balik tayo sa kasalukuyan. So pumunta ako sa kabilang kwarto. Sobra silang nagpapanik. Nag-aalala sila kay lola. Tumawag nga daw kasi yung isang pinsan namin. Pumunta daw sila doon sa lugar nila lola. Si mama hindi mapakali. Umiiyak na. Sabi ko lang sa kanya wag na siyang mag-alala dahil maliligtas naman si lola. Pero maling-mali pala ang akala ko. Kaya pala umiiyak si mama ay dahil huli na ang lahat. Kasi yung chat pala nung pinsan namin ay isa ng masamang balita. Huli na raw silang nakarating sa bahay ni lola. Patay na daw ang lola namin. Pinatay ng mga walang kaluluwang nanloob sa bahay mismo ng matanda. At ang may gawa ay ang mga kapitbahay niya mismo na itinuring niya na ring mga pamilya. Ikinuwento ng pinsan namin na malapit doon kay lola na narinig daw nila ang paghingi ng tulong ni lola. Agad naman daw silang umaksyon. Pero pagpasok nga raw nila sa bahay nito ay nakahandusay na sa sahig ang aming lola. Naliligo na sa sarili niyang dugo. Dinala pa sa ospital si lola pero wala na. Hindi na siya umabot. Nung umaga na yon, nagsidatingan na yung iba pa naming mga kamag-anak. Yung isa nga sa lola namin na close netong lola namin na namatay. Nagkwento na inaaya daw siya ng lola namin na matulog doon kasama niya. Pero tumanggi raw siya kasi may gagawin daw siya nun. Mabuti na nga lang din daw kasi kung nagkataon, malamang na dalawa silang pinaglamayan. Ito pong pangyayari na to ay naimbestigahan ng Soko at isang sospek ang nakulong.
Nung habang nakaburol na si Lola, nagkwento na yung ibang mga kapitbahay ni Lola na bago raw mangyari yon ay may mga nakita silang senyales kay Lola. Yung isang kapitbahay nagkwento na kaya daw pala nung isang araw nung makita niya si Lola parang malabo ang mukha nito sa paningin niya. Yung kaisa-isang anak ni Lola na lalaki, nasa ospital daw dahil nanganganak yung asawa. Ang kaso hindi makadalaw si Lola. Medyo mahigpit pa kasi noon. Hindi pa masyadong tapos ang COVID days. Since matanda nga si Lola, hindi siya pinapayagan na dumalaw sa ospital. So kausap niya lang sa cellphone yung anak niya. Nagpapasuyo daw ito na hanapin ang birth certificate. At sabi niya, imbis daw na birth certificate, ay death certificate daw ang nabanggit ni Lola. Nang mga panahon na yan, sobrang lungkot at takot ang nararamdaman ko. Kasi isa ako sa pinakamalapit na apo ni Lola. Kaya nung time na yon, inaasar ako ng mga pinsan ko. Dadalawin daw ako ni Lola kasi nga ako yung paboritong apo. Yan lang naman po. Sana mapansin niyo po ulit ako. At dito ko na po tatapusin ang kwento. Pag nagkaroon ulit ako ng oras, ibabahagi ko naman ang aking napanaginipan. Sa panahon ngayon, dapat na talaga tayong mag-ingat. At huwag tayo kaagad na magtitiwala sa isang tao, mapakamag-anak man, kapamilya o kaibigan natin. Dahil mas nakakatakot ang mga buhay na tao kaysa sa mga patay na. Yun lang po, salamat ulit. Mag-iingat po tayong lahat. Good day, Sir Kira. Matagal na akong listener mo. Simula pa nung ma-assign ang work ko dito sa QC. Halos napakinggan ko na rin lahat ng mga stories mo sa YouTube at Spotify. Naisipan ko lang din mag-share na itong karanasan ko na nangyari sa tinitirhan kong apartment dito sa QC. By the way, tawagin mo na lang ako sa pangalang Mika. 25 years old. Isang communication specialist sa isang private company. Bago po ako mapunta sa tinutuluyan ko ngayon, ay nanirahan din ako sa isang bahay sa balik-balik Sampaloc, Manila. Pero days lang po ang itinagal ko doon, since pamilya po yung unang bed space na nakuha ko. Kumbaga po, may kasamang pamilya, tapos sa second floor po kami ng ibang mga umuupa. Hindi ako sanay sa magulo at maingay na bahay, kaya agad akong lumipat. Bago ako lumipat sa Quezon City, ay may kaibigan na akong nakatira doon na itago na lang natin sa pangalang Andrea. Si Andrea ay kawork ko. Same kami ng posisyon. Siya rin ang nag-refer sa akin na lumipat na lang sa bahay na tinitirhan niya since malinis at maganda yung inuupahan niyang bahay. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Lumipat na agad ako kasi maselan ako sa bahay. Ayoko nang makalat at ayoko nang maduming CR. Yan po talaga ang una kong tinitignan sa mga bahay na tinutuluyan ko before. So eto na nga po. First day ng paglipat ko, iba na agad yung pakiramdam ko. Hindi pa man ako nakakapasok ng gate, pero ramdam ko na agad ang bigat. Para bang may kung ano. Describe ko lang po muna yung bahay. Bale papasok siya ng kaunti. Pero nasa gitna siya. Kumbaga po, kahit maraming bahay sa paligid, kapag papasok ang mga tao, pinakatumbok na pwesto yung sa amin. Sabi nga ng iba, parang sa palabas daw ni Chris Aquino na feng shui. Hindi ko naman pinansin yung mga ganong bagay dahil trabaho lang talaga ang ipinunta ko dito. Kaya nga pala ako umuupa ay dahil malayo ang bahay ng kapatid ko. Sa Binangonan, Rizal pa. Nakakapagod mag-uwian kaya umupa na lang ako. Almost 3 hours din kasi ang biyahe. Tapos ang pasok ko sa trabaho
10 a.m. to 7 p.m. So eto na nga po, first night ko sa bahay na ito. Naligo ako bago matulog. Ganon talaga ako. Hindi sanay na hindi naliligo bago humiga sa bed. Fast forward. After ko maligo, ay nag-toothbrush na ako sa lababo. Habang nakatalikod ako, may naramdaman akong humaplos sa pagitan ng legs ko. Sa sobrang gulat ko, ay napasigaw ako. Ramdam ko kasi na may kamay na dumampi sa ilalim ng maselang bahagi ng katawan ko. Nabitawan ko yung toothbrush ko. Napalingon ako sa likuran ko. Sabi ng kaibigan ko, ano raw ang nangyari? Natulala ako na nagtataka. Sabi ko sa kanya, ikaw ba yun? Bakit niya ako hinawakan yung ilalim ng legs ko? Nagtataka naman siyang sumagot. Paano raw siya makakapunta sa akin ang layo-layo niya? At saka nanonood siya ng K-drama nun. At malayo naman nga talaga siya sa akin. Nagulat pa nga daw siya at sumigaw ako. Minadali ko na ang pagtututbrush. Nagbihis na rin agad ako. Naisip ko talaga na, ano ba yun? Sino ba yun at anong trip ba yun? Hindi ako natutuwa kasi nakatuwalya lang ako nun. Ni halos wala pang akong pang-ibaba. Hanggang sa matulog na kami, hindi nawala sa isip ko ang nangyaring yon. Mga 12 a.m. na, pero hindi pa rin ako makatulog. Since tulog na ang kasama ko, flashlight na lang ang ginamit ko sa pagkuha ng tubig. Pagkakuha ko ng tubig, narinig ko na may nagbukas ng CR. Agad akong napatigil sa pag-inom. Inilapag ko yung baso sa maliit na mesa. Flashlight pa rin ang gamit ko. Habang dahan-dahan akong pumunta ng kitchen area. Pag-check ko, wala namang tao. Pabalik na ako sa bed nang may naramdaman akong bumulong at humawak sa batok ko. Yung bulong na kakaiba. Nanlamig ako na parang nanlalaki ang ulo ko sa narinig kong yun. Sumigaw ako hanggang sa magising yung friend ko na dali-dali namang binuksan ng ilaw. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Bakit daw gising pa ako? Umiiyak ako sa takot. Nanginginig. Sabi ko, may something doon sa bahay na yon. Ayoko na kako doon. Tinanong niya kung okay lang daw ba ako. Baka daw stress lang ako. Kanina pa raw kasi ako nagkakaganon. Wala naman daw siyang nararamdaman doon sa bahay na yon. Safe daw kami dito. Pinapakalma niya ako habang hinahaplos ang likod ko. Napakalma naman ako. Pero 3:00 na ng madaling araw nang makatulog ako nang nakaupo sa bed ni Andrea. Sobrang sabog ako noon at hindi ko kinayang pumasok sa trabaho. Pinili ng kawork ko na umabsent na lang rin para may makasama ako doon. Sir Kira, nilagnat ako sa first night ko sa paupahan na yon. Makalipas ang 1 linggo, ito ang hindi ko inaasahang mangyari sa akin. Pagkagaling ko sa trabaho, nauna akong umuwi sa apartment. Dahil may pinuntahan pa yung friend ko, may bibilhin siya. Sa sobrang pagod, hindi na ako sumama sa kanya. Bumili na lang ako ng pagkain at sa apartment na ako kumain. Pagdating ko sa bahay ay kumain agad ako. Pero tumayo ako saglit dahil maanghang yung spicy chicken na nabili ko. Hindi ko kinaya, kaya pumunta ako sa kitchen. Pagbalik ko, nagulat ako na may isang basong tubig na nakatabi sa pagkain ko. Kinilabutan ako. Alam ko na wala pa akong kinukuhang tubig nun. Dahil ang order ko lang naman ay spicy chicken with fries. Ang drinks ko nun ay Coke. Kaya bakit nagkaroon ng tubig dun sa mesa? Since ang lagayan din namin ng mga tubig ay nasa kitchen, pati yung mga baso. Sa takot ko nun, Sir Kira, lumabas ako ng bahay. Tinawagan ko agad yung friend ko na bumalik na.
Pero ang sagot niya sa akin, baka namalikmata lang daw ako. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Halos mabaliw ako nun sa kakaisip. Sa loob ng 25 years, ngayon ko lang ito naranasan lahat. Wala akong third eye, pero bakit ko to nararamdaman? May mga tanong ako sa sarili ko na hindi ko alam ang sagot. Ni hindi ko ma-open sa pamilya ko to kasi ayoko na lumipat-lipat since malapit itong inuupahan ko sa work ko. Sa sobrang takot ko nga, kinausap ko ang may-ari. Sinabi ko sa kanya yung naranasan ko. Tinanong ko kung may history ba yung unit na yon. Bakit ko kako yung nararamdaman at nararanasan? Ang sagot niya lang sa akin, yung huling umupa daw doon ay noong pandemic pa. Binaboy daw nila yung bahay. As in sira-sira daw yun dati. Ipinaayos niya lang. Tumakas raw yung mga umuupa doon. Wala naman daw something doon sa unit na yon. Magdasal na lang daw ako. Baka daw stress lang ako. Pagkatapos nun, pinatayan niya na ako ng tawag. Sa sobrang curious ko nun, Sir Kira, kahit hindi ko kaklose yung mga kapitbahay namin, ay gumawa ako ng paraan para malaman ang totoo. Dahil hindi ako satisfied sa sagot ng landlady namin. Nagtanong ako sa isang lalaki na palaging naglalako ng puto at kutsinta. Suki na din kasi ako nun kasi paborito ko yun. Hindi na ako nagdalawang isip. Nagtanong na ako sa kanya. Sabi ko, "Anong? Palagi kang dumadaan dito, di ba? Pwede magtanong?" Sabi naman ni Manong, ano raw yun. Tinanong ko siya kung naabutan niya ba yung dating nakatira sa bahay na yon. Yung bahay na inuupahan ko. Kasi kako, may kung ano akong nararanasan at nararamdaman simula nang lumipat ako ron. Hindi daw ba nakwento sa akin ng may-ari ang history ng paupahan niya? Sabi ko kay Manong, tinawagan ko. At ang sabi kako nito sa akin ay binaboy lang daw yung bahay tapos tinakasan sila nung mag-asawang umuupa. At nagulat ako sa sagot ni Manong. Sabi ni Manong, "Anong tumakas? Hindi totoo yan. Huwag kang matatakot ha. Pero ang totoo niyan, merong 19 years old na dalagita dyan na nagbigti. Hindi raw ginusto yung pagbubuntis niya kasi nag-aaral pa siya noon sa STI. Takot siya sa parents niya na nasa abroad. Kaya ayun, nagpakamatay." Nagulat ako noon sa sagot ni Manong. Hindi ako nakagalaw sa nalaman ko. Halos gusto ko na nga sumama kay Manong noon at takutin na lahat ng mga gamit ko. Nanginginig ako na hindi ko maintindihan, Sir Kira. Para akong mamamatay sa kaba. Naghalo na ang pakiramdam ko noon. Nagkataon pa noon na umuwi ng Quezon Province ang kasama ko sa bahay. Nagdadalawang isip na tuloy ako na pumasok sa loob ng bahay dahil nga sa mga nalaman ko na yon. Pero nilakasan ko na lang ang loob ko. Pumasok ako at binuhay ang lahat ng ilaw. Sa CR at sa kusina. Binuksan ko rin lahat ng bintana. Sa sobrang takot ko, nagsasalita akong mag-isa. Sabi ko, "Ako to si Mika. Nakikiusap ako na huwag mo naman akong takutin o paramdaman. Please lang oh. Ano bang gusto mo? Umalis na ako dito para sa katahimikan mo." Umiiyak na ako noon habang sinasambit ko yung mga pakiusap ko na yan. Talagang nakikiusap akong huwag niya na akong takutin. Makalipas ang ilang oras, na-curious akong buksan ng isang cabinet na mayroong padlock. Ginamitan ko ito ng hairpin para ma-open. Matagal na rin kasi naming napapansin ni Andrea yon na nakasara. So fast forward po. Pagbukas ko, nakita ko ang uniform na nakahanger. STI ang tatak. Mukhang pang tourism yung uniform na yon. At eto pa, Sir Kira. Nakita ko yung ID niya. Nanginginig ako habang hawak-hawak ko yung ID na yon.
Napakaganda ng babae. Singkit siya na maganda ang mata, labi at ilong. Itago na lang natin siya sa pangalang Lira. Napaupo ko sa bed habang hawak ang iba pa niyang mga gamit at nagtatanong kung bakit yun iniwan doon at hindi na binalikan. Ibinalik ko ulit yung mga gamit niya at bahagyang isinara yung kabinet. Nagdadalawang isip ako kung aalis na ba ako nun. Wala pa kasi akong nahahanap na bahay. Hindi ko na malayan na nakaidlip pala ako. Nagising ako mga bandang 8 PM na nun. Nagugutom na ako kaya nag-cup noodles na lang muna ako. At saka tinapay. Hindi na ako nakapagsaing at luto ng ulam dahil ang sarap na ng tulog ko. Pagkatapos kong kumain, naligo na ako. Habang naliligo ako, may boses akong naririnig na parang umiiyak. Pinatay ko yung shower. Itinapat ko yung tenga ko sa pinto at pinakinggan ko kung ano ba yun. Maya-maya, medyo lumalakas na yung boses na naririnig ko. Umiiyak talaga ito. Pati ako naiiyak na rin sa CR. Kung lalabas pa ba ako, Lord? Naisip ko, papakitaan ba niya ako? Andyan ba siya sa labas? Natataranta na ako nun. Pero nilalamig na rin kasi ako. Dali-dali na akong nagbanlaw. Naglakas loob akong lumabas. Paglabas ko ng CR, nakabukas yung kabinet. Pero ang alam ko isinara ko yun. So dinedma ko na lang. Kumbaga, lakas-lakasan na lang ng loob. Kasi solo lang ako sa bahay nun eh. Habang nag-aayos ako, naramdaman ko na may kung sino sa likod ko. Napahinto ako. Napatitig ako sa lamesa. Ayokong lumingon. Pero ramdam ko talaga na may nakatayo sa likod ko. Halos mangimi ang mga legs ko nun. Namamanhid na yung kamay ko. Lakas loob akong nagsalita. Sabi ko, "Lira, ikaw ba yan? Ano bang kailangan mo?" Naramdaman ko na may humawak sa balikat ko. Malamig na mga kamay. Umikit ako sa takot. Hindi na ako makatayo. Tapos biglang bumulong ang salita. "Dito ka lang, Ate Mika." Pagmulat ko, umiiyak na rin ako. Sinabi ko sa sarili ko na sa buong buhay ko, hindi pa rin ako makapaniwala na nararanasan ko yun. Pero sa sinambit niya, nakaramdam ako na parang gusto ba niya na makipagkaibigan? Bakit hindi niya sinabi yun? At saka bakit ako? Ang daming tanong na walang sagot. Pero pinili kong maging malakas ang loob. Kinaya ko at isinasama ko siya sa prayer ko na sana bigyan siya ng katahimikan sa buhay. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na ang patay na ay posible pala talagang magparamdam. Dati hindi ako naniniwala sa mga gantong kwento eh. Pero noong ako na mismo ang nakaranas, halos mamatay ka pala talaga sa takot. Pero wala kang choice, kundi ang magpakatatag. Dasal lang talaga ang sagot sa lahat. Ngayon ay dito pa rin ako nakatira. Umuuwi lang ako sa ate ko kapag may long weekend. Pero may plano na rin akong lumipat this year. Ang mahalaga, napagbigyan ko ang hiling niya na wag akong umalis. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana maibahagi mo ang kwento kong ito. Hanggang sa muli, ako si Mika. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat. Totis Bakarid again sa mga kwento sa aking supervisor na si Ma'am Ina.
Gora na? Let's go! Si Ma'am Ina talaga ay madalas mag mid-shift o closing shift. Pero may mga pagkakataon na nag-opening din siya. Lalo na kapag wala o naka-leave yung DM namin o department manager. At ito ay ibinahagi niya sa amin ng mismong araw din na yon, June 2025. Opening shift daw siya nun. 9:30 AM ang regular time ng pagpasok ng opening. Pero saktong 9 AM pa lang ay pumasok na siya dahil may gagawin daw siyang paperworks noon sa office namin. Habang naglalakad siya mula sa employees entrance, ay napakadilim daw ng buong department store. Bilang pa lang kasi ang mga ilaw na nakabukas sa iilang mga department area ng store. Bago makarating sa linen area ng home department, dadaan ka muna sa storage area kung saan ang mga itinitinda ay mga storage box, mga laundry baskets, wardrobes, at iba pang mga organizer racks. Doon pa lang, may nakita na siyang mga bakas ng paa sa sahig. Bakas daw ng paa ng bata kasi maliit. Tuloy-tuloy niyang sinundan yung bakas at papunta raw ito sa kitchenware, papunta sa mga table. At doon sa mismong tableware, naputol yung bakas ng paa na yon. At nang tanawin niya ang area namin, which is yung linen area, nandoon daw yung batang hinihinala niya na may-ari ng mga bakas ng paa na yon. Isang batang puting-puti ang katawan na parabang ibinabad sa suka. Burado daw ang mukha nito, pero ang nakapanghihilakbot daw ay noong itinuro pa siya ng bata. Ito naman, karanasan ng stockman namin na si Barry at ni Ma'am Dimple na regular selling clerk namin. Isinama ko dito dahil noong mangyari ito ay nasa office si Ma'am Ina at isa sa mga nakakita sa nangyari. Hapon noon, katatapos lang ng lunch break naming mga mid-shift. Nakatayo lang ako noon sa area ko, which is yung mga carpets. Tamang sulat ng mga nabenta ko kahapon. Walang ano-ano, tinawag ako ni Barry. Yung regular na stockman namin. Lumapit naman ako. Kako, anong nangyari? Mukha kasing nag-aalala at takot yung ekspresyon ng mukha niya. Nakita ko rin na katabi niya si Ma'am Dimple. Tapos sabi ni Barry, "Punta ka sa taas. Kanina kasi 'di ba dumaan ka? Nakita mo kami ni Ma'am Dimple doon sa may paanan ng hagdan, paakyat doon sa stockroom ng linen. Ako nagtitape ng mga plastic ng mga vacuum sealed na unan. Tapos si Ma'am Dimple katabi ko. Chinichika ako, 'di ba? Paglabas mo kanina dito, biglang narinig namin na umalog yung railings ng hagdan. Tapos nagkalabugan na sa taas. Hindi namin pinansin ni Ma'am Dimple yun. Kasi nakita nga namin na nagbagsakan yung mga kinamada nating mga comforter at mga throw pillow. Pero ang nakakatakot, yung narinig namin pagkatapos nun. Parang may naglalakad sa taas. Wala namang tao dun. Kaya tumakbo na kami dito ni Ma'am Dimple. Natatawa pang salaysay ni Barry. Pero bakas sa mata niya yung takot. Ako naman wala nang sagot-sagot. Pumanik agad ako sa taas. Pero bago pa man ako lumakad papuntang taas, lumabas si Ma'am Ina galing sa office. Nahalata niya sa mukha namin ng medyo tense na aura. Kaya naman napatanong siya. Ikinuwento ko sa kanya at sinang-ayunan naman ito ni Barry at Ma'am Dimple. Sabay naming inakyat yung stockroom ng linen sa taas. Ako at si Ma'am Ina. Nauna akong nakaakyat. At oo nga, kalat-kalat lahat ng mga kaninang malapader at malatoring mga stocks ng mga throw pillow at comforters. Pero ang ikinagulat ko ay yung ibang mga stocks na alam kong nakailalim ang kamada. Ngayon ay yun pa yung pinakamalayo ang pinagtapunan. Mga kapatid, imposibleng umabot ang ibang stocks sa pinakadulo ng stockroom.
unless sinadya itong iba to doon. Pero wala talagang tao doon bago kami umakyat ni Ma'am Ina. Sumunod na umakyat na lang nun sila Barry at Ma'am Dimple. Pag-akyat nila, nagsalita si Ma'am Ina. Ayusin na lang daw nila yon. Patulong daw sila sa akin. Mukhang nagwawala na naman daw ang kapitbahay namin doon. Sabi ni Ma'am habang natatawa-tawa pa. Natawa na lang din kami. Pero ngiting maasim na lang ang nagawa ni Barry. Eto naman, kwento ni Ma'am Ina. Noon daw maliit pa siya. Siguro elementary days niya. Medyo blurred na sa alaala niya yung kalakihan ng detalye. Pero ang natitirang malinaw yung mga kakatwang ganap noon. Tulad nung isang tanghaling tapat na naglalaro daw siya sa sala ng kanilang bahay. Nagluluto daw ang kanyang inay noon, habang ang kanyang itay naman daw ay nakaupo sa kanilang hapag at nagbabasa ng dyaryo. Nagulat daw silang tatlo nang biglang magbagsakan ng mga plato mula sa pamingganan. Napatingin na lang daw sila doon. Pero ang batang Ma'am Ina noon ay napatakbo na lang sa kanyang inay. Habang nakatitig sila sa mga nabasag na pinggan, nakita nila na parang may pumapatak na putik sa sahig. Mga putik na hugis maliliit na paa. Siguro ay kasing haba lang daw ng hinliliit sa kamay. Naglalakad daw ang mga bakas na yon, paikot-ikot doon sa pinagbasagan ng mga pinggan. Nakita nilang tatlo yun. Naglalakad ang mga munting bakas na yon palabas ng pinto ng kanilang bahay. Tsaka lang daw sila nakapag-react noong naputol na ang mga bakas sa mismong beranda ng bahay nila. Sumunod naman ay noong kumakain daw siya ng biskwit sa may bakuran nila, habang siya ay nakaupo sa may damuhan. Ganon din, elementary era ni Ma'am Ina. Habang kumakain ng biskwit, tinitignan daw niya yung malaking puno ng rambutan sa hindi kalayuan. Sa isang sanga malapit sa pinakatroso ng puno, may nakikita daw siyang mga gumagalaw na kung ano. Nung unang tingin daw niya, akala niya mga hantik lang. Pero noong unti-unti niyang ginapang papalapit ang sarili papunta dun sa puno, nagulat daw siya nang makarinig siya na parang may mga nagtatawa ng mga bata. Nasabi niyang mga bata kasi ang liliit daw ng mga boses. Tapos ang dadaldal, pero hindi niya naman maintindihan ang mga sinasabi. Tapos may iilan daw na nahulog na mga buto ng rambutan na parabang natalupan na at nakainan. Tatayo na sana daw siya para isumbong sa inay niya na may mga batang nagnanakaw ng mga rambutan. Dahil nga sa isip niya mga bata talaga yun. Pero pagtingin niya ulit sa taas ng puno, kung saan niya nakita yung mga parang hantik, ay nakita niya raw ang tunay na may-ari ng mga boses na yon. Mga maliliit na tao na may suot na mahahabang damit. Mahaba din daw ang balbas ng mga ito at mga nakasuot daw sila ng makalumang bonnet. Mga tuwang-tuwa daw ang mga ito na pinagsasaluhan ng isang tangkay ng rambutan. Hindi naman daw natakot si Ma'am Ina sa senaryo na yon. Bagkus daw ay natuwa pa siyang panoorin ng mga ito. Para daw silang mga inosenteng mga nilalang na masayang nagsasalo-salo sa rambutan. So ayun, kukonting kwento lamang ang naibahagi ko sa inyo. Naikwento naman sa akin ni Ma'am Ina. Kasi kamakailan lang, nalipat na ako sa Mega Mall. Pero gayon pa man, alam nating lahat na hindi natatapos sa isang lugar ang mga kwentong may kababalaghan. At iyan naman ang ibabahagi ko sa inyo sa mga susunod pang kwento. Muli po, ako si Toti Nobels, ang inyong lingkod. Maraming salamat.